ko. Kung tanda mo yung pesto ka, kailangan natin ng mic dito. Bili na. Hirap magtansya. Bili na tayo ng camera. Nalubat na. Hmm? Hindi ako makatayo. Hindi ako makatayo dito. Umalis ka muna yan. Yung mga deductions sa payslip. Nahirapan ako. Ulitin ko. Ako na nga lang. Didiscussan lang tayo ng nahirapan na ako. Gusto kong umatapos agad. Hi guys! Welcome back to our channel. So for today's video, ano lang tayo ngayon, sit down vlog. So maggagawa muna kami ng informative videos kasi ng mga nakaraang videos ay puro ano kami, personal topics dahil nga nandito yung mga mamas namin. So yun, para maiba naman. So anong topic natin ngayon, mama? Ngayon mag-focus lang tayo sa pag-discuss siguro ng mga like mga deductions sa mga payslip natin para lang mabigyan ng idea yung mga viewers kung magkano approximately yung natatanggap, pwede nating matanggap dito sa Ireland. Pero yun, caveat lang kasi ang i-discuss lang natin focus on the deductions. Hindi naman namin i-reveal kung magkano talaga yung actual sahod and yung actual na mga deductions kasi for privacy na rin yun. And ito yung mga deductions na applicable sa company namin. So at I think meron kasi mga deductions na hindi applicable sa amin, so baka wala sa payslip namin na baka applicable sa company nyo or sa trabaho nyo. So yun lang, baka meron pa rin mga differences, pero at least somehow mabigyan ba kayo ng idea kung mga magkano ba or ano ba yung mga deductions sa mga payslip natin. And then yun din, didiscuss din natin briefly siguro yung mga changes sa 2025 in terms sa mga deductions kasi na-release na last October 1st yung 2025 budget. So yun, medyo update lang tayo doon. Para updated din kasi itong current payslip namin for 2024 rates siya. Medyo slightly nag-iba for 2025. Diba? Parang favorable naman yun, diba? Favorable. Normally favorable naman yung mga rates. Mga changes. Mga changes for the next year. So, start na tayo, mama. So, yun guys, pagpasensyahan nyo na ako, medyo mahina yung boses namin kasi meron kaming batang tulog at ano na yan, medyo alas 11 na. At siningit lang talaga namin itong video na to para meron kaming parang ibang topic naman bukod sa mga personal na ganap dito sa buhay namin. Sobrang daming din talaga, no? Personal yung yung gender reveal, yung birthday mga ni Lola, birthday ni Mama Tess. Yun, sobrang daming personal na nangyari. Gusto naming magsingit ngayon ng medyo informative naman. So yun, start na tayo, mama. Okay, so ang ginawa namin dito is inanalyze namin yung mga deductions natin based sa recent na payslip namin. Okay, ang ginawa namin is ang ginamit namin is yung September 2024 cut-off kasi yung October may mga additional pay kasi na pumasok doon. So para lang makita natin yung basic deductions based doon sa basic pay or yung regular pay na natatanggap namin from like month to month. So ayun, and then ang ginawa namin is tinignan muna namin kung ano yung deductions ko and then yung deductions niya, and then titignan natin kung magkano yung joint deductions natin relative sa total income or sa gross pay. Kasi kami naka-joint, ang tawag doon? Naka-joint, ano tawag? Joint assessment. Parang ganun. Parang ayun, disclaimer din guys. Joint assessment to topic natin. Iba pa yung mga rates kapag single ka or iba pa yung mga rates kapag yung deductions. Mag-asawa kayo tas isa lang nagtatrabaho. 'Di ba? So in our case kasi
parehas kami nagtatrabaho. So, ang ginawa namin, nag-joint assessment kami, meaning parang kinombine yung deductions namin or yung mga credits, and then nag-allocate lang kami kung magkano yung magiging deductions niya, magkano yung magiging deductions ko. Parang ganun siya. Yun. And hindi lang kami ganun ka-expert pa kasi sa tax dito. So, yun. Kung ano lang yung understanding namin, kung ano lang yung nakikita namin sa payslip, siguro, yun yung i-discuss namin sa inyo. Kung may maliman kami nasabi, paki-correct na lang kami. Pero yun, based sa understanding namin, ito yung nangyari or ito alam yung namin. Alam namin. Okay. So, doon muna tayo sa mga deductions ko. Ang pinakamalaki talaga is yung tax. Yung income tax natin or yung yun nga, yung charge or yung binabayad natin sa government para do sa kinita natin sa company namin. Okay. So, yung sa akin, pumapatak siya na 14%. So, 14% siya ng total ng gross pay. So, kabiat lang din siguro yung gross pay namin or yung gross pay ko kasi merong maliit na portion na para siya sa na natatanggap ko for health insurance ko. So, covered ng company namin yung health insurance ko. So, pumapasok siya as gross pay. So, additional gross pay. So, kung ika-calculate ko yung tax paid ko over sa gross pay, so yung regular basic pay ko plus yung health insurance, pumapatak na 14% yung deduction ko for tax ko. And then, yung sa'yo naman, bali, pumapatak sa'yo, sa kanya naman, wala kasi siyang health insurance. So, whatever yung basic pay niya, yun din yung gross pay niya. Though, maliit lang din naman kasi yung health insurance, to be honest. So, sa kanya, ang tax paid na pumapatak sa kanya is 16.56%. Approximately. Yun yung deduction niya. Kung i-compute mo yung tax paid over gross pay niya. And then in total, pag kinombine yung aming dalawa, pumapatak ng 14.98% or 15% ng total gross pay namin yung napupunta sa tax. Sa tax lang. Sa income tax yung namin. Withhold. Yes. And then, kung tatanong nyo kung paano kinakalculate siguro yung income tax. So, ito medyo, hindi man sa complicated, pero merong mga factors to consider. Like, kunyari, yung tinatawag na annual tax credit mo. So, yun nga, depende kasi siya kung single ka, kung married ka. So, yun, parang may mga factors siya to calculate kung magkano yung annual tax credit mo. Or, yung annual tax credit is yung amount na i-deduct siya sa taxable income mo to calculate yung tax mo. So, let's say, sa amin dalawa, so sa akin, pumapatak na parang 5,500 plus yung tax credit ko. And then sa kanya naman, kay Mark is magkano? About 1,975. So normally kasi yung tax credit, meron siyang personal tax credit, may employee tax credit. Yun lang naman yun, no? Oo. Personal and then yung employee tax credit. So, papakita ko yung tax table. So, flash mo na lang. Pero, to give an idea na lang kasi, saan ba yun? Yan. Like, in 2024, for married couple na may 2 incomes, ang tax table natin for 2024 is, so up to 84,000 na taxable income, 20%, subject siya sa 20%. Kapag more than ka na sa 84,000, yung taxable income yun combined, subject na sa 40% yung over or yung excess mo sa 84,000. Mag-sample ka. Kunyari, ang combined namin, kunyari lang to, income namin ni Mama Kare is 84. Yung buong 84 na yon 20%. Ngayon, kung 85 yung sahod namin, yung 84%, 20% siya. 84%. Ay, yung 84,000, 20% siya, yung 1,000, 40%. Diba? Yun. So, basically, ganun siya, parang high level kung paano i-calculate yung income tax natin. So, makita nyo, yun kasi yung pinakamalaking component ng deduction, yung income tax. So, sa aming dalawa, parang combined na 15% ng gross pay namin yung napupunta sa tax. Which is, parang reasonable naman siya, diba? To be honest, parang, kasi initially, parang expectation namin mga nasa 40%, parang ganun. Oo. Pero pag kinalculate mo naman siya, hindi naman siya talaga
40% na napupunta sa tax mo. Mm-mm. Parang ganun. Pero yun lang, kapag lumagpas ka na kasi sa threshold, pag habang lumalaki talaga yung salary mo, mas malaking portion yun napupunta sa na natataksan ng 40%. Yun lang yung medyo Yun mabigat nga, talaga. diba? Kasi from 20%, 40% agad yung next na tax deduction mo. So, medyo mabigat yun. Yun. And then for 2025, di ba, ano yun? May increase yung threshold. So, for sa single, hindi ko kasi sure yung sa married, parang hindi siya stated. Pero for single, yung first single, yung first 42,000 ba? Oo nga, 42,000. Yung 42,000 subject for single person na. Yung 42,000 subject siya sa 20%. So more than 42,000 kapag single ka, mas subject ka na sa 40%. Yung sobra sa 42,000. Pero ngayon 2025 based sa budget, nag-increase sila by 2,000 dun sa income tax band or yung cut-off nga na tinatawag. So from 42,000, ginawa nilang 44,000. So, sa mga single. So, meaning, up to 44,000 na income ng mga single, 20%, and then more than 44,000, 40% na yung taxable income nila. Oo. Pero, kapag married, madodoble lang yan. So, para, diba nabanggit mo kanina, 84% tayo ngayon, 8% na naman. Nabanggit mo kanina 84,000 euro tayong married couple. Magiging ano siya, 88. Baka ganun. Okay. Yan, okay na yan. Okay, sige. So, yung next naman natin is yung Universal Social Charge or yung tinatawag na USC, which is parang similar din siya sa income tax. Tax on income din siya. So, yun, additional tax siya talaga. Pero yung calculation niya is different from dun sa kanina. Pero based din siya sa income tax band. So, ito naman, kapag ka less than 13,000 or 13,000 or less yung sahod mo for the year, exempted ka sa USC. Pero, ayun nga, more than 13,000, subject ka na din sa USC. So, ang calculation niya, i-flash mo naman no? Bali, yung calculation niya is up to 12,012 euro, 0.5%, and then from 12,012 to 25,760, 2%, and then from 25,760 to 70,044, 4%, and then 70,044 and over, 8%. Ayun. Pero ito, yun, medyo straightforward din naman siya yung calculation. Tinry din naman namin siyang i-calculate dun sa salary namin. Ano naman, parang pupasok naman yung calculation namin doon. And yun lang, yung sa 2025 may changes din dito from, ito maganda yung, actually good news to for 2025 kasi bababaan nila yung USC rate. So from 4% magiging 3% na yung rate natin. So pag tinignan nyo yung sa income tax band kanina na 4%, magiging 3% na lang siya. So, good news siya sa mga employees actually. Yeah. And then, ano nga pala, kasi banggitin natin dahil magma-maternity ka, anong benefit ng... Ayun, pagka naka-maternity ka, maternity leave, or naka-paternity leave ka, hindi ka, parang exempted ka, hindi ka required magbayad ng USC. So, additional din yun sa madadagdag siya sa net pay mo. Kasi hindi ka babawasan. Hindi ka niya babawasan ng USC. Pero nga kasi since January ka pala lalabas si baby. So sa January pa mag-take 3% lang yung babalik sa atin. Tama. Basta ganun. Okay. Hindi siya babalik. Ano lang yun. 3,000. Hindi siya mababawas sa net pay mo. Hindi siya babalik sa'yo. Yun. Parang bumalik sa'yo yung pera. Hindi yung bumalik kasi hindi naman binawas sa'yo eh. Hindi siya mababawas sa'yo. Yes na. So ngayon, yung percentage ng USC namin over sa gross pay, yung sa akin, pumapatak na 2.84%, and then kay Mark naman is 2.26%, and then yung combine namin is about 2.62% ng gross pay. Okay. Okay, yung next naman is yung PRSI or yung pay-related social insurance. So ito naman yung kino-collect ng government from employees para may pang pang subsidy or pang allowance ba for social
welfare benefits natin, like yung ano ba, yung childcare allowance, yung maternity, mga ganun. So, pati pension, so kasama din siya. So, parang sa atin siguro yun yung SSS natin sa Pinas, equivalent siya. So, ito, medyo straightforward lang din to kasi, ano lang siya, 4% yung chine-charge based sa, double check ko lang, sa gross pay. So, 4% based sa gross pay, yun yung the way na makalculate yung PRSI. So, sa calculate sa akin, eksaktong 4% talaga yung nade-deduct sa akin, same din sa kanya, 4%. So, yung joint namin, 4% din ng gross pay namin, yung nade-deduct for PRSI. Anong changes naman sa 2025, Mama? Ayun, for 2025, ito yung nag-increase yung rate, unfortunately. Pero hindi naman gano'ng kataas. Parang from 4% magiging 4.1%. So 0.1% increase yung. So, yun. So, yun na yung tatlo. And then, generally. Oo, yung usual natin na mga deductions. Yung last namin dito is, ano lang siya, parang voluntary, which is yung pension. So, yung pension, depende naman siya sa'yo kung magkano, kung gusto mong mag-join sa pension or kung magkano yung gusto mong i-contribute sa pension mo. So, yun. Dito, hindi siya mandatory. Dito, variable siya. Pwede, flexible siya, I mean. Nasa sayo na kung ilang percentage yung gusto mong ma-deduct sa'yo. Kasi, katulad niyan, kami, nung pagdating namin dito sa Ireland, sobrang gipit na gipit kami. Nag-avail si Mama ng pension, pero 1% lang. Yung pinakamababa. Oo. Yun. So, yun, nasa iyo din kung gusto mo bang mag-join sa pension or hindi. Pero kasi sayang din yun kasi dun sa company namin, para kung magkano yung contribution namin, tatapatan din siya ng employer. So, sayang din yun. So, ginawa namin, nag-ano na kami, nag-enroll din kami sa pension. So, yung akin, tinaasan ko na siya to 7%, and then sa kanya, naka 5% pa din siya. So, yung combine namin, about 6.16% ng gross pay, yung nababawas sa amin for pension. So, yun lang naman actually yung apat na nade-deduct sa salary namin, to be honest. So, yun lang be. So, yung total percentage for sa akin, yung sa net pay ko, or yung deductions ko, maabot ng 28.34%, and then for Mark, 27.83%, and then yung combine namin is 27.77%. Not bad na rin, no? Kasi ang perception dito sa Ireland is parang 40% yung deduction di ba? Pag bago kayo, tas wala pa kay PPSN, more or less 50% yung naka-emergency tax ka na 50%. Oh, kaya kailangan pagdating mo dito, i-process mo agad yung mga documents like yung PPS mo para ma-convert ka from emergency tax sa 50% dun sa regular tax nila. So kahit naman mag 50% ka, marirefund mo pa rin naman yung binayad mo kung sobra talaga yung binayad mo. Which is likely talaga na sobra yung binayad mo kasi naka 50% ka. So, yun lang naman yung natin, di ba? Yun lang naman yung mga deductions namin. Hindi lang nga din, as mentioned kanina, hindi namin sure baka iba sa ibang company or depende sa field. So, yun, baka i-update nyo na lang kami or comment na lang kung makita nyo na iba yung mga deductions namin. Pero ito is to give lang yun nga, an overview lang kung ano ba yung mga nababawas sa amin and kung ano yung para saan yung mga nababawas sa sahod natin or sa gross pay natin. Maganda rin talaga maintindihan mo kung ano yung mga binabawas sa iyo, di ba? Tapos isa pa pala, magpe-paste ako ng link ng calculator kasi magandang tulong din yun. Merong parang income tax calculator. So kunyari ilalagay mo doon yung kunyari 30,000 yung gross mo, i-input mo lang doon, tapos basta mag-i-input ka lang doon and then makikita mo yung parang estimate na net pay mo based sa mga current rates. Yeah. Diba? And then siguro dagdag na din natin since diniscuss natin yung mga changes sa budget o sa deduction for next year, yung sa yung sa rent
tax credit from, magkano nga ngayon from 750. Kasi itong 2024, ano siya, naging 750 yung, tama ba? 750 yung allowance. So, combined is 1.5. Ang based sa budget, in-increase na siya to 1,000 per individual. So, sa dalawa, 2,000 yung pwede mong ma-claim na rent tax credit. Kasi ano siya, retrospective siya ginawa. So, effective 2024, 1,000. Pwede ka na makakuha ng 1,000 for single or 2,000 for married as rent tax credit. So, 2,000 ngayon 2024 and then 2,000 ulit for 2025. So, yun, sana may napulot kayo. Sana mas naintindihan nyo kasi si Mama Karina yung nag-explain. Magaling siya dyan. So, yun, magbababay na kami. Thank you for watching. Please follow us sa Facebook page natin, no? Medyo nagpo-post na kami doon kahit papano. And then, yun, please subscribe to our channel. Okay, bye-bye, Mama. Bye-bye. Wow, si Mama ang ano ngayon, bangka. Bye-bye.